Muli, maraming salamat po sa inyong recognition, pagkilala po sa amin. At kinagagalak po namin ni Sister Lisa. Parang kailan lang, 30 years. At patuloy tayong bumibilang ulit ng mga taon. Hindi natin alam kung kailan, hanggang kailan. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Okay. So tumayo po tayong lahat at basahin natin ang text this morning. Dito sa Ecclesiastes chapter 12. Okay. Basahin lang natin yung ilang mga mahalagang versikulo dyan po sa Ecclesiastes chapter 12. Simulan natin sa verse 1. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin wala akong kaluguran sa mga yaon. Remember also your Creator in the days of your youth before the evil days come and the years draw near when you will say I have no delight in them. Then tumalon tayo sa verse 6 hanggang 8. Bago ang panaling pilak ay mapatid o ang mangkok na ginto ay mabasag o ang banga ay mabasag sa bukal o ang gulong ay masira sa balon. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kaniya. Verse 8. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ay walang kabuluhan. Tumalon tayo sa verse 10. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at ng nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. 11. At mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti, ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor. At bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Tuloy hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Manalangin po muna tayo mga kapatid. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ito, gamitin mo ito para sa aming kalakasan, pagkain ng aming kaluluwa. Dalangin namin na mangusap ka po sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng mensaheng inihanda mo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Purihin ka, O Lord. Ikubli mo kami sa iyong likuran. Hugasan kami ng banal na dugo. Pangunahan kami ng iyong Santong Espiritu. Hinihiling namin ito sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Lahat magsabing Amen. Makakaupo na po kayo mga kapatid.
atin pong binabati at congratulate ang mga nagtapos, ano pa bang tawag dyan? Nag-moving up? Ha? Moving up din ba tawag? Okay. So yung nagtapos sa elementarya, papasok sa high school, yung nagtapos ng high school, magsi-senior high, at yung nakatapos naman ng senior high, aakyat papunta sa college. Okay? Kino-congratulate po natin kayo sapagkat yung promotion na yan ay bunga ng inyong pagpapagal. Now, our topic for today is also related dito po sa pag-aaral. Pag-aaral. Pastor, nakakabagot na nga pag-aaral pa rin ang topic mo. Okay. Pwede bang bakasyon na muna at wag na muna natin pag-usapan yung pag-aaral na yan? Well, kukuha lang ako ng mahalagang point. Hango sa experience ninyo at hango sa salita ng Diyos. At tingnan natin kung gaano kahalaga ang pag-aaral, gaano kahalaga ang pagkatuto, pag-acquire ng mga knowledge sa mundong ito. Gaano ba ito kahalaga sa buhay ng isang tao bilang individual? Well, lubhang mahalaga ito sapagkat ang sabi sa atin ng Proverbs chapter 8, ang kaalaman at karunungan ay kumakaway sa atin. Parang tinatawag tayo at pinupukaw ang ating atensyon. Na kung atin siyang pakikinggan at kung atin siyang hahanapin at makakamit sa buhay, ano daw ang idudulot ng kaalaman at karunungan sa atin? Pagiginhawain nito ang ating buhay. Itatanghal daw tayo. Okay. Now, when we talk about knowledge, hindi lamang ito tumutukoy sa regular or formal schooling na pumapasok ka ng school o sa isang university. Ang knowledge, ang kaalaman, karunungan, ay napakalawak nito at marami itong pinanggagalingan, marami itong pwede nating pagkunan. Okay. Nariyan ang kalawakan ng mundo. Na pag tiningin mo ang iyong mga mata sa iyong paligid, marami kang matututunan. By simply observing your environment, even the cosmos, and apply critical thinking, bakit nangyayari ito? Bakit meron ito? You will learn a lot. Matututo ka by simply observing your environment. Okay. Nariyan ang ating pamilya na unang eskwelahan po natin na doon tayo tinuruan. Iba't ibang kaalaman. Skill. Maaring tinuro sa iyo ng tatay mo. Tinuro sa iyo ng nanay mo. Mga simpleng gawaing bahay, mga simpleng pagkumpuni ng mga sirang gamit. Okay. Natutunan natin sa ating tahanan. Mga values, mga prinsipyo sa buhay, una nating natutunan sa loob ng ating tahanan. Then nariyan din ang paaralan. Okay. Hindi po natin maiaalis, lalo na sa panahon po natin, ang kahalagahan at ang ambag na naidudulot ng paaralan sa atin. Marami tayong natututunan, mga kapatid. At ang pag-aaral sa eskwelahan ay isang bahagi na ng social structure natin na hindi natin pwedeng takasan hindi natin pwedeng baliwalain, hindi natin pwedeng itsapwera. Bakit? Bahagi na ito ng sistema. Na kung hindi tayo aayon sa sistemang ito, sa education system ng ating lipunan, lugi tayo. Bakit? Kasi ito yung
credential na magagamit mo in the future. Ito yung magiging pundasyon mo rin sa buhay, sa maraming bagay na dapat mong matutunan na nakukuha sa eskwelahan. Maraming mga estudyante, sinasabi nila, bakit pa kailangan pag-aralan itong math, pag-aralan itong science, bakit kailangan pang pag-aralan itong grammar, itong English, hindi naman ako payayamanin yan. Doon tayo nagkakamali. Kasi tandaan po natin, kapag nandoon ka na sa totoong buhay, lahat ng bagay sa mundo, merong math. Sige, paano ka magsusukli? Magne-negosyo ka, paano ka magsusukli? Hindi mo alam yung magkano sukli kapag binayaran ka ng 100 at ang halaga ng binili sa iyo ay 65 pesos. Magkano susukli mo? 75. Di lugi yung negosyo mo. So yung application ng mathematics sa araw-araw Paano mo babudgetin yung pera mo? Paano mo bibilangin kung ilan na ba ang anak mo? Kung hindi ka marunong ng math, hindi mo alam kung ano yung kaunti sa marami. Hindi mo pwedeng i-deny yung science dahil maraming bagay sa paligid natin na merong application ng siyensya, ng science. If you don't know about science, baka kalikutan mo yung kuryente na yan. Kung hindi mo alam yung science, baka hindi mo alam kung anong panganib ang kaharap mo kapag ikaw ay nagdadrive ng 120 kilometers per hour. Science yun So yan mga kapatid, mga basic knowledge, foundation natin, hindi na natin matatakasan yan, hindi natin maiiwasan yan. Bahagi yan ng buhay natin. At bahagi yan ng ating social structure. At bahagi yan ng mga pamantayan at requirements ng ating lipunan upang ikaw ay makapag-engage sa lipunan. Makapag-transact, makapagtrabaho. Okay. Kaya tama yung sinasabi ng Bible. Kumakaway ito Kailangan natin ito. Okay? Ngayon, merong isang matalinong tao dito sa Bible. At ang sabi ng Bible, sa kanyang kapanahunan ay wala nang iigit pa sa karunungan niyang taglay. Sino po yun? Si Haring Solomon. Na anak ni David. Itong si Solomon, at early age, minana niya yung kaharian ni David. Ilang taon? Ang sabi ng mga scholars, around teenage years. Teenager. Nagpastor po ako, 23 years old. Pero, ito hari. Ang pastor, maliit lang nasasakupan niya ito bansa. Ilang taon? Teenager. Sino teenager dito? Sabihin na nating, late teens na siya. Sabihin na nating 18, 19 years old. Sinong 19 years old or 18 years old dito? Tumayo. Daniela, 18 ka lang ba? Ganyang edad. Ilang taon na itong apo mo, Kalyonso? 15. Hindi natin alam, hindi naman binanggit ng Bible kung ilang taon talaga si Solomon. Pero, ang sabi niya, sa kanyang prayer, doon sa kanyang dream, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Dahil ako'y isang bata. Musmus. Kung ang definition natin ng bata ay toddler, sobrang bata naman ni Solomon. Kaya sabi ng mga scholars, mga teenager, yung edad niya. Now, anong meron sa teenager? Anong meron sa teenager? Kaalaman? No. Ang meron sa teenager ay kapusukan. Kapusukan. Hindi naman, not necessarily layaw, pero yung
Pag sinabing kapusukan, nariyan yung yung very sila, energetic, very vibrant, very curious. Mapusok nga yung gusto niyang masubukan, malaman ang lahat. Matikman. Okay? Mapusok. Sa madaling salita. Yun ang meron sa teenager. Okay? Hindi pa siya hinog na hinog. Kulang pa siya sa kaalaman. Okay? Kaya nga sa Bible, yung elder, tinuturing lang na elder pag edad ng 30 sa Old Testament. Yung mga priest, yung mga pare, magsisimula silang mag-apprentice at the age of 25. 25. Ilang taon silang mag-a-apprentice? 5 taon. So yung 25 years, ang katumbas niya sa panahon natin ngayon, kagagraduate mo lang sa kolehiyo. Pagkatapos mo makagraduate sa school, doon ka palang mag-earn ng experience. Karanasan. Okay? Yung iba, hindi naman sa pamumula, pero minsan nangyayari ganun. Nakagraduate na, 5 taon nang graduate, wala pa ring experience. Hindi ko alam kung bakit. Maaring may mga dahilan. Okay? Pero normal lang mga kapatid, matapos yung iyong kurso o yung mga pinag-aralan mo, ang kasunod niyan ay, paano mo i-apply? You need to gain, earn, experience. Because experience is very important. Yun yung magpapatibay sa'yo at yun ang magbibigay sa'yo ng wisdom na maa-apply mo sa mga darating pang panahon. So 25 years, nag-apprentice sila. Pinanunood nila anong ginagawa ng mga high priest. Anong ginagawa ng mga saserdote ron sa tabernacle. Kinakailangan matutunan nila. Kinakailangan wag silang kukurap. Gagayahin nila. Aaralin nilang mabuti. Dahil at the age of 30, i-schedule na sila doon sa loob ng tabernacle. At hindi sila pwedeng magkamali. Kasi doon sa loob, sa panahon ng lumang tipan, pag nagkamali ka, ang penalty ay death. Kaya 5 years, kailangan obserbahan mo mabuti. So meron ka ng experience. Meron ka ng karanasan. Kaalaman. At yung kaalaman na yan at karanasan na yan ay nagbibigay ng wisdom. Nagiging tama, tumpak yung mga decision mo kasi natutunan mo na na-experience mo na. At sa buhay na ito mga kapatid, hindi natin pwedeng takasan yung cycle na yan. Kinakailangan natin yung pagdaanan. Hindi mo pwedeng lampasan, hindi mo pwedeng baliwalain, kailangang madaanan mo yun. Para ang tao ay magtagumpay at magkaroon ng magandang wakas ang kanyang buhay. Ngayon, balikan natin si Solomon. Teenager. Anong hiningi niya sa Panginoon? Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan so that I can discern, I can judge your people and do what is good and what is right. Bigyan mo ako nito sapagkat ako'y bata pa at wala pa akong karanasan. Papaano ko pangungunahan ang bayan na ito? Papaano ko pangungunahan ang iyong mga lingkod? Ako'y bata at wala pang experience. Ngayon, ang Panginoon natuwa sa kanya sapagkat dahil hindi siya humingi ng kayamanan o hindi siya humingi ng mahabang buhay o hindi niya hiningi yung buhay ng kanyang mga kaaway, ang Panginoon nalugod sa kanya. At anong binigay ng Panginoon sa kanya?
dahil sa iyong kahilingan, igagrant ko sa iyo ang hinihiling mo na karunungan at kaalaman. At bukod dyan, ay ibibigay ko rin yung bagay na hindi mo hinihingi. And that is what? Kayamanan. Kaya si Solomon, sa kanyang kapanahunan, ang sabi ng Bible, walang kakontemporary si Solomon na mas magaling pa sa kanya, mas matalino pa sa kanya in terms of human knowledge and wisdom. Pagdating sa kayamanan, wala nang hiigit pa sa kayamanan ni Solomon sa kanyang kapanahunan. Bakit? Ginrant ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon yung mga bagay na hinihiling niya sa Diyos. Okay. Ngayon, meron akong gustong ipapansin po sa inyo. Dito sa buhay ni Solomon, di mayaman na siya, no? Marami siyang karunungan, kaalaman. Si Solomon, mga kapatid, merong pagkauhaw sa kaalaman eh. Kaya nga naisulat ang Proverbs. Ito ay patunay ng kanyang mga mga matalinong mga kaisipan. Naisulat ang Book of Proverbs, naisulat ang Book of ang Ecclesiastes, naisulat ang Song of Solomon. At ipinapakita ng mga aklat na ito gaano kalalim yung talino ni Solomon. Sa Book of Proverbs, naglalaman ito ng maraming mga observation ni Solomon. Sa paligid, sa ugali ng tao, sa community, sa society. Makikita natin dito yung ano yung kanyang mga pananaw, ano yung kanyang mga observation, ano yung mga kaalaman na natutunan niya. Read the Book of Proverbs. Ecclesiastes, Song of Solomon. Ipinapakita nito ang kaalaman at karunungan ni Haring Solomon. Kaya lang, may naging problema sa buhay ni Solomon. Ano naging problema niya? Bukod sa maraming asawa, sa sobrang dunong niya, sa kanyang karunungan, mga kapatid, which is logically sound kung sa pananaw at pamantayan ng tao. Bakit siya nagkaroon ng maraming asawa? Anong purpose? Nagkaroon siya ng maraming asawa, hindi lamang, although hindi dinetail ng Bible, pero hindi lamang yan na iisipin natin na because of lust, because of desire. Hindi. May purpose yun eh. To maintain and keep the peace inside His kingdom. Kasi sinong gigera sa'yo kung yung hari na lulusob sa'yo, ando doon yung anak niya. Ando doon yung kanyang daughter na asawa rin ni Solomon. So yung allegiance, yung pakikipag-asawa niya sa mga anak na mga haring na sa palibot sa kanya, ang isa sa naging dahilan kung bakit sa loob ng 40 years na kanyang paghahari ay walang naging major conflict or war during the time of Solomon. Ano ang downfall nun? Ang naging downfall nun, mga kapatid, na-compromise niya yung kanyang paglilingkod sa Diyos, yung kanyang paniniwala sa Diyos. Bakit? Dahil siyempre, pag ang babae na ang humiling at ang babae na ang dumaing sa iyo, there's no strong man in a nagging woman, in a crying woman. Walang malakas na lalaki sa isang babaeng umiiyak. Kapag humiling na yung babae, biro nyo, gano'ng karami yun. Hindi naman pwedeng hindi mo pagbigyan yung isa pinagbigyan mo. Adi magkakagulo yun. So yun yung naging downfall ni Haring Solomon. Bukod doon, mga kapatid, ay nahikayat din siya na sumamba o mag-participate doon sa form of worship na ginagawa ng kanyang asawa.
Yun ang naging downfall ni Haring Solomon. Kaya itong Book of Ecclesiastes, kung ating babasahin at nanamnamin yung mensahe ng Book of Ecclesiastes, lumalabas na parang ito'y isang aklat na nagpapakita ng mga regret at ng mga pagsisisi ni Haring Solomon. Read the whole book ng Ecclesiastes. Okay. Parang dumating siya sa point ng buhay niya na nagkaroon siya ng reflection at sinuri-suri niya, tinimbang-timbang niya. Ano na ang kalagayan niya? Ano na ang narating niya? Anong meron sa kanya sa time na yun? Ano ang naging conclusion niya? Vanity of all vanity. Walang kabuluhan sa walang kabuluhan. Ngayon, bakit niya nasabing walang kabuluhan? Hindi naman ibig sabihin walang value yung mga bagay-bagay na maaari nating makamit dito. Hindi natin sinasabing walang value ang human knowledge and wisdom. Hindi natin sinasabing walang value ang secular achievements. Hindi natin sinasabing walang value ang material riches, ang bahay at lupa, ang sasakyan. Yes, may value yan. Pero ang value niyan, mga kapatid, tandaan po natin, mauuwi sa vanity. Bakit? One day we will die. At iiwan natin lahat dito sa mundong ito. Papanaw tayo, mawawala tayo. Hubad tayong sinilang, hubad din tayong lalabas sa mundong ito. At anumang bagay ang nakamit natin, kasama dyan ang kaalaman, kasama dyan ang wisdom, kasama dyan ang worldly treasures, riches, achievements, lahat ng yan, iiwan natin. Vanity yan, mga kapatid. Kaya ang sabi niya sa concluding chapter ng Ecclesiastes, ang sabi niya, remember the Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong may likha sa panahon ng iyong kabataan. Bakit? Kasi sa panahon ng kabataan, ang kabataan ay mapusok. Sa panahon ng kabataan, ang kabataan ay hinahanap kung ano yung magpapaligaya sa kanyang puso. Sa panahon ng kabataan, ang kabataan, hinahanap niya yung mga bagay na gusto niyang maranasan at matikman. At ito yung totoo, ito yung normal. Naranasan natin tayo mga may edad na rin. Nung tayo yung mga bata pa. Yung mga elderly dito, makapagsabing, realidad yan, talagang ganyan nung kabataan. At kayo mga kabataan ngayon, ang buhay na patotoo na talagang ang kabataan ay nagtataglay ng kapusukan. Malakas ang kabataan. Meron silang strength. Yung freshness na sa kanila. Yung curiosity na sa kanila. Yung hunger for riches, achievements na sa kanila. Yung dream nasa kanila. Yung vision nasa kanila. Di ba? Yung imagination is very strong. Ngayon pa lang maaaring nakatingin kayo sa akin pero ibang nai-imagine nyo. Pero normal yan. Normal yan. Pero tandaan natin na habang dumadaan tayo sa yugto ng buhay na yan natin na hindi natin matatakasan, merong mahalaga sa buhay na ito na hindi mo dapat makaligtaan, na dapat isasama mo sa mga experiences mo sa buhay. At ano yun? Your Creator. Your Creator. Remember your Creator in the days of your youth. Marami mga kabataan, isinasantabi muna nila ang Diyos sa buhay nila sapagkat sa pakiramdam nila parang hindi sila mag-e-enjoy. Pag isinabay nila ang Panginoon, may mga hindi dapat gawin. May mga bawal. May mga limitation. Paano ako mag-i-enjoy? Kaya ang tendency ay,
hanapin muna nila ang kanilang sarili, hanapin ang kanilang puso, hanapin ang kanilang mga desire, hanapin ang kanilang mga gustong maranasan sa buhay. Panginoon, babalikan kita. Dadanasin ko muna ito. Pero tandaan natin, ang puso ng tao ay mandaraya. Ang isip natin ay mandaraya. Akala natin minsan sa ganung paraan ay makukuha natin ang tagumpay at mag-i-enjoy tayo sa buhay. Marami ng kabataan ang nagpatotoo. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kaya nga maraming kabataan, di ba? Tayo, Brother Joshua, ikaw, sa experience mo. Di ba, naligaw ka rin. Ako, 2 years akong backslider. High school. Nabaptize ako, 1986. Una akong makadalo, 85. 86, nabaptize ako. Nung high school na, napabarkada, backslider, 2 years. Ano na sa isip ko? Ang sarap kasama ng barkada. Yun eh. Yung in ka. Bida ka, sikat ka, mga kasama mo. Tinikman mo yung mga tinitikman nila. Feeling mo lalaking-lalaki ka. Feeling mo ay kaya mo. Pero nakadagdag ba yun? Para magkaroon ng guarantee ang bukas mo? Sumikat ka ba? Tumalino ka ba? Nagkaroon ba ng garansya na ikaw ay yayaman sa ginawa mo? O pansamantala at panandalian lamang? Hindi natin naintindihan yung blessing na sinasabi ng Bible na pag inuna natin ang ating Panginoon, in all your ways acknowledge Him, and He will direct you and crown your efforts with success. Huwag nating isantabi ang Panginoon. Isama natin siya sa mga experiences natin sa buhay, sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga plano natin, sa mga dreams natin sa buhay, sa mga bagay na gusto nating marating, mga bagay na gusto nating makamit. Isama natin ang ating Panginoong Diyos dahil merong guarantee doon, mga kapatid. He will lead you and order your steps, and He will crown your efforts with success. Maaring hindi mo yan nakikita noon. Maaring hindi mo yan na-appreciate noon. Pero ngayong matanda ka na, ngayon nagkaedad ka na, doon mo nakikita na mahalaga pala talaga ang pamamatnubay ng Diyos. Kung wala ang Panginoon. Walang Panginoon. This past 30 years, itong mga nakaraang 30 years, kung wala ang Panginoon, ano kaya? Ilang taong ka na nun? Kung wala ang Panginoon, ano kaya? Tayong mga Christians, ikinikredit natin lahat sa Diyos. Yung sabi ng iba bakit sa Diyos ka magpapasalamat? Ikaw ang nagsunog ng kilay at ikaw ang nag-aral. Meron tayong hindi nare-realize. Nung nakuha mo yung susi ng iyong sasakyan, ang una kong car, ang sabi ng nanay mo, magpasalamat ka kay Lord. Nay, ako bumili nito, bakit kay Lord ako magpapasalamat? Pinagtrabahuhan ko ito. Meron kang hindi naintindihan. Bakit? Ano yun? Kanino ba tayo humihinga? Sino nagbibigay ng hangin sa atin? Anong sabi ng Bible? In Him we live and move and have our being. Anong sabi ng Bible? It is He who gives you power to obtain wealth. Kung hindi natin kasama ang Diyos at hindi tayo sasamahan ng Panginoon at hindi niya ibibigay yung buhay sa atin na siya yung sustainer at giver ng life, anong mararating natin? Anong maaabot natin, mga kapatid? Kaya nga ang conclusion ni Solomon, remember your Creator in the days of your youth. So isa sa yugto ng buhay natin, daraan tayo sa
kabataan, daraan tayo sa lakas ng ating pangangatawan at ng ating kaisipan. Dumaraan tayo sa panahon na tayo ay nag-acquire ng mga samot-saring mga experiences, mga karanasan sa buhay. Dumaraan tayo doon sa pangarap natin na makamit natin yung ating mga mithiin at mga gustong mangyari sa buhay. Ngayon, pag nakarating na tayo doon, nag-i-enjoy tayo. Pero tandaan natin, mga kapatid, maaring marating mo, maaring ma-accomplish mo, maaring makamit mo yung mga pangarap mo. Well, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pero, ano kasunod nun? Kaya nga, congratulations sa mga nagtapos. Sa mga nag-graduate. Yung mga may sabit. Yung sinabitan pala. Hindi yung may sabit sa grade. Yung mga sinabitan. Natawa ko doon sa YouTube mayroong bata, maliit, kalbuhin, sinabitan ng may medal, hanggang dito yung medal Oh. Paano pagdating ng college? Anong na-achieve mo? Di ba? Nakakatuwa kung meron kang mga award, mga achievements. Okay. Maganda yun. Maganda yun, di ba? Sa ating mga magulang, kaligayahan natin, proud tayo pag nakita natin ang ating anak ay mag-graduate. Di ba, Brother Chris? Hindi ba proud ka kay Ace? Di ba? Nakakatuwa. Pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo, talagang tiis kayo ni Sister Shirley, mapaaral lang yung anak. Pero pag nakagraduate, di ba? Ang sarap ng pakiramdam. O yung mga magulang dito na graduate ng mga anak ninyo, nakatapos sila, ay hindi nyo akalain na, ay, nakagraduate din. Ito lang trabaho ko na pagtapos ko. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Kaya kayong mga anak, aral kayo mabuti. Kasi masarap ang pakiramdam ng magulang kapag kayo ay gagraduate. Pag kayo ay magtatapos. Now, ito ang lesson. Maaring makamit mo yan. That's good. Bunga yan ng iyong pagpapagal. Okay? Pero tandaan mo, ito yung sabi ni Solomon. Okay? Ang sabi ni Solomon dito, the preacher sought to find delightful words and to write words of truth correctly. Sa verse 12, but beyond this, my son, be warned. The writing of many books is endless, and excessive devotion to books is wearying to the body. Yung sobrang pag-aaral at yung pagsusulat ng mga aklat ay walang katapusan yan, at yung sobrang pag-aaral ay nakakapagod. Nakakapagod. Pero nagtatapos ba tayo? Sa totoo lang, nagtatapos ba tayo sa pag-aaral? Ay, may mga doctor's degree na dyan. Nung na-receive nyo yung inyong degree, tapos na ba? Nag-aaral pa rin kayo. Yung may mga master's degree na dyan, master plumber, master electrician, master engineering. Kahit nga mekaniko ka. Di ba, Brother Chris? JC? Mekaniko kayo Tapos na pa pag-aaral nyo? Pag hindi ka nagtuloy-tuloy sa pag-aaral, iba na ho ang disenyo ng makina ngayon. Tama? So, anong gagawin mo? May upgrading. Yung mga dentista,
Merong yearly convention niya sila eh. May mga pag-aaral pa rin niyang ginagawa. Bakit? Dahil pag hindi ka nagtuloy-tuloy sa pag-aaral, baka yung alam mo, sinauna pa na ang gamit mo ay kikil at anong gamit nung sinaunang panahon. Hindi ka nag-upgrade. Kahit nga kami mga pastor, hindi pa rin kami tumitigil. Hindi kami tumitigil. Kinakailangan mo pa rin mag-aral. So kahit anong field nandoon ka, kahit sa agriculture, kahit yan ay sa mga sa engineering o sa field ng medicine or education, anumang larangan yan mga kapatid, ang pag-aaral ay tuloy-tuloy. Because knowledge is not fixed. Yung principle, fix yun. Pero yung kaalaman, nagtutuloy-tuloy yun eh. Lumalago yun eh. Knowledge shall increase. Okay. So tayo, minsan nakafocus tayo. Hindi naman masama. Nakafocus tayo sa achievements. Di ba? Career-oriented tayo eh. Kayo mga nagtatrabaho. Yung mga kabataan, ang focus nyo ay makatapos ng pag-aaral at maging professional kayo at ito yung magiging field. Okay? Pero hindi naman kayo, nung marating nyo yun, hindi naman kayo natapos eh. Nagtuloy-tuloy pa rin kayo. Diba? Nagtuloy-tuloy kayo dahil anong susunod? Merong promotion. Pero anong point ni Solomon? Ang point ni Solomon ay ito. Hindi masama ang achievement. Hindi masama ang pag-aaral. Hindi masama ang patuloy na pag-accumulate ng mga kaalaman. Pero tandaan mo, meron niyang end. Meron niyang wakas. At yun yung message ng Ecclesiastes chapter 12. Ano yung end? Death. Kamatayan. Kahapon, binalita, yung dalawang matanda, nalimutan ko lang sa school yun, dalawang matanda na graduate ng high school. Lola na. Nag-graduate ng high school. Nakaka-challenge yun, nakakatuwa yun. Na kahit may edad na sila, nagtuloy-tuloy sila. Kasi nung sila bata-bata, maaaring hindi sila nabigyan ng pagkakataong makapag-aral, at ngayon nagkaedad na sila, sinamantala nila, at sila nagtapos. At gayon din tayo mga kapatid, hindi tayo tumitigil sa pag-aaral. Ang instruction sa atin, ang encouragement sa atin ng Bible is study to show thyself. Approve. Okay. Kinakailangan tayong mag-aral. Kinakailangan tayong magtuloy-tuloy sa pag-aaral. Pero tandaan natin, makarating man tayo doon sa kaalaman, magkaroon man tayo ng mga achievements, magtuloy-tuloy man tayo sa larangan ng profesyon na ating pinapasok, or ating ginagalawan, mga kapatid, ang bottom line diyan, meron pa rin niyang end. Merong wakas. At yung wakas na yan ay ang kamatayan. Okay. Kaya ano sabi ni Solomon? Ang sabi niya rito, here the conclusion, when all has been heard, fear God and keep His commandments, because this applies to every person. This applies to every person. Para sa lahat ng tao, aplikable ito. Hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga Kristiyano, kundi sa lahat ng tao, aplikable ito. Ano yung aplikable na yun? Matakot ka sa Diyos. Keep His commandments. Observe His commandments. Because this is the whole duty of man. Tandaan po natin mga kapatid, na sa pag-inog ng buhay natin sa mundong ito, hindi natin pwedeng kalimutan o alisin ang Diyos sa buhay po natin. Hindi natin pwedeng alisin. Tayo mga magulang, iyon ang ano natin yun yung paulit-ulit na habilin natin sa mga anak. Kasi hindi natin alam pag wala na tayo. Hindi natin alam kung hindi naman natin mamamonitor na yung mga yan. Pag wala ka na, wala na. Hindi, buti sana kung pwede kang magmulto na araw ng linggo, yung anak mo
ay nakahilata pa rin sa banig, mumultuin mo, ang gagawin mo, hawakan mo yung paa para bumangon. Ay wala namang ganun. Dahil sabi ng Bible, once sa tao'y namatay, hindi na siya makakabalik sa lupain ng mga buhay. Kaya anong mahabili natin? Ano ang palagi natin sinasabi sa kanila? Pag wala na kami, maglingkod kayo sa Diyos. Magpatuloy kayo. Kasi ito yung habilin, ito yung maipapabaon natin sa kanila na mensahe, kagaya na mensahe ni Haring Solomon. Mayaman na siya, marami na siyang achievements, marami siyang palasyo, pag-aari, karunungan, kaalaman. Pero ano sabi niya? Nakakapagod ang lahat ng ito. At lahat ng ito ay mauuwi sa wala. Vanity of all vanity. Pero ang magkakaroon lamang ng kabuluhan at the end of the day, ano yun? Yung paglilingkod mo sa Diyos. Yung takot mo sa Panginoon. Yung pagsunod mo sa Kanyang mga utos. Dahil one day, haharap ka sa Diyos at magbibigay sulit ka. At sa pagbibigay sulit natin sa Panginoon, hindi mo pwedeng i-present ang diploma mo. Lord, graduate ako ng Rizal High. National, ano yun? Central, ano yun? School nyo? Oh. Panginoon, graduate ako ng, Panginoon, ano lang yan? Central lang yan. Ako Canosa. Panginoon, graduate ako ng LSPU. Panginoon, Ateneo po. Sasabihin ng Panginoon, Ateneo, doon ka sa impyerno. Ikaw, LSPU, sa impyerno. Ikaw, National High School ng San Andres Bukid, pasok. Kasi hindi natin madadala yung credential natin doon. Hindi natin madadala credential natin doon. Pagharap mo sa Panginoon, hindi yung pwedeng sabihin, Panginoon, anday kong award. Binigyan ako ng plaque. Panginoon, anday kong nakasabit sa wall. Panginoon, kilala ako ng mga tao, sikat ako. Hindi yun ang magiging merito. Hindi yun ang magbibigay ng dahilan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ano ang magliligtas sa atin? Receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. Tanggapin natin ng may kaamuhan ang salita ng Diyos na makapagliligtas ng ating kaluluwa. You gain secular knowledge. Nag-aaral kang mabuti. You earn your experience. Talagang napakataas na karanasan. May pagmamalaki. Nagkaroon ka ng maraming award, achievements. Well, that's good. Pero lahat ng yan ay hanggang dito lamang sa lupa. Hanggang dito lang sa lupa, mga kapatid. Okay. Huwag mong kalimutan. Merong pag-aaral na magbibigay sa iyo ng kaalaman at karunungan sa kaligtasan mo. Ano yun? Ang salita ng Diyos. If you will open your book, dito tayo magtatapos sa Timothy. Ang sabi po rito sa aklat ng Timoteo, chapter 3, Second Timothy chapter 3. Paki-flash sa screen. 14, 3:14. 2 Timothy 3:14 hanggang 15. Okay. Sundan ninyo, sabay-sabay nating basahin. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatututunan or nangatutuhan.
Teka, balikan natin ha. Balikan natin. Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Okay. Dito muna tayo sa general statement. Kasi yan, actually, is a specific statement yan, referring to salvation. Pero gamitin natin itong verse 14 at i-apply natin sa buhay natin lahat. Okay? In a general sense. Hindi lamang sa pananampalataya. Anong sabi diyan? Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yung mga bagay na pinag-aralan natin, alam mo, sa school, anong katunayan na pinag-aralan mo yan? Pagkatuto. Di ba? Ito nakakalungkot sa panahon po natin ngayon. Andiyan yung mga teacher, silang magpapatutuo. Bagay na pinag-aralan. Pinag-aralan, pero walang katunayan. Nakagraduate ng, wala tayong dinadown na, sinasabi natin yung reality. Nakagraduate ng elementary, pagdating sa high school, hirap bumasa. Meron dyan? Meron ba yan? Oh. Ever learning, pumasok sa pag-aaral, pero hindi natuto. Anong sayang doon? Oras, pera, at lakas. Oras, pera, at lakas. Kaya kayo mga bata, mga mag-aaral, manatili kayo sa mga bagay na inyong pinag-aralan. Pero, kailangan merong katunayan na nag-aaral kayo. Anong katunayan na nag-aaral kayo? Pumasa kayo sa exam. Yung card ninyo. Pinapauwi pa ba yung mga card ngayon? Pinapakita sa magulang, di ba? Oh, kayo naman mga magulang, tayong mga magulang, tingnan nyo naman yung card. Tingnan nyo yung card. Pag medyo mababa, encourage yung anak at motivate na mag-aral pa. So card, ano pang katunayan? Ano pang katunayan? Diploma. Transcript of record. Pag tinanong ka, makakasagot ka. Diba? Yung biglang tanong, ano masasabi mo sa pinag-aralan nyo? So it is a general statement. Anumang bagay na pinag-aralan mo, manatili ka doon. Pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Kanino tayo natuto? Sa mga teacher natin, sa mga nag-aral po, mga nagturo sa atin. Okay? Ngayon, i-apply natin ito sa spiritual. Ito yon mga kapatid. Bakit mahalaga ang pagkatuto at katunayan ng pagkatuto? Datapwat manatili ka, verse 15. 15. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Bigyan ko ito ng simpleng illustration. Si Mimi nahandog na yan, di ba? Si Ruru. Yung kakambal mo, si Jamie. Mga bata, sino pa yung mga inihandog dito? Dinindigit dito. Sila Caleb. Mga musmus, mga bata pa sila. Yung iba, baby pa eh. Baby. Inialay dito.
Ito yung gusto kong ipunto sa inyo. Marami dito, mga bata sila noon, Sister B, si Nonet, yan, sino pa yung mga, ayan, Grace, yan, sila Sister Grace. Mga bata pa sila noon, Sunday school. Bata pa lang sila, tinuturuan sila. Di ba? Inaaralan sila ng salita ng Diyos. Then lumaki. Meron kayong mga contemporary, Nonet, sa Sinonet. May mga kakontemporary ka, ikaw nagtutuloy-tuloy dito, may kakontemporary ka, wala na yung iba. Tama? Kung hindi pumanaw na, yung iba ay lumipat sa ibang lugar o yung iba ay nag-backslide. Okay? Pero ang maganda, yung iba nakabalik. Iba yung nakabalik. Masdan nyo yung talatang ito. Mula sa pagkasanggol ay nalalaman mo ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Okay. So bata ka pa lamang, naaralan ka, narinig mo ang salita ng Diyos. Hindi ho simple yun. Nakala mo nung bata ka ay parang baliwala lang. Meron niyang, para yung binhi na may itinatanim sa puso mo. May itinatanim sa puso mo. Ngayon, hindi sapat na yung araw ng linggo, ang pagbabatayan mo lamang ng impluensya sa iyong anak. Diyan papasok yung kahalagahan ng role ng magulang. Yung role ng magulang. Ano yung role ng magulang? Pag nasa kalsada ka, ituro mo. Pag nasa loob ka ng bahay, ituro mo. Kapag nakaupo kayo, ituro mo. Ilagay mo sa kanyang noo, ilagay mo sa kanyang kamay, italyo mo, ilagay mo sa poste ng iyong bahay, ilagay mo sa pintuan ng iyong tahanan. Ang ibig sabihin niyan, ituro mo ng masikap na pagtuturo. Yun yung point diyan, kasi ang kinakausap dito ni Paul, si Timothy. At yung nanay ni Timothy at yung lola ni Timothy ay malaki ang naging papel bakit siya naging ministro. Ang mahirap ito, i-dedicate dito yung bata. Kala nyo automatic na yon, paglaki nun tuwid na yon? Siguradong Kristiyano na yon? Hindi. Ayan yung sinasabi sa Psalms 127 na para yung pana sa kamay ng magulang. Kung saan niya itutok, doon ang direksyon nun. Kung wala kang nanay, Brother Joshua, na kagaya ni Sister Baby, Sister Vivienne, kayo Nonet, kung wala kayong nanay na kagaya ni Sister Baby, hindi ko alam kung nasaan kayo ngayon. Oh. Yung mga Aliven, Carmen, kayo, Ana, Sister Tina, si Brother Bong, yes, may personality tatay nyo, nanay nyo, magkaiba yan. Pero yung paulit-ulit na sermon, nandito kayo ngayon because of them. Tinuruan kayo ng salita ng Diyos, di ba? Ginabayan kayo. Ayan sinasabi diyan, mula sa pagkasanggol, alam mo ang kasulatan. Bakit? Yung nanay mo at yung lola mo. Ako, ba't ako naririto ngayon? Ngayon lately ko na pagtanto Malaking impluensya ng nanay ko Kahit Katoliko kami noon. Bakit? Tuwing birthday ko, dinadala ko ng nanay ko sa Quiapo para magsimba. Pero sabihin mo bang masama iyon? Hindi. Namulat ako. Nagkaroon ako ng kamulatan sa reliyon. Bahagi yun ng experience ko hanggang makarating ako sa katotohanan. Pero yung pananampalataya ng nanay ko, nadudoon Kasi naalala ko, pinapakaon pa yung lola ko, mandarasal yun, tuwing, anong okasyon yun na yung may dinadasalan yung mga patay? Araw ng patay. Pag araw ng patay, yung lamesa namin, may lamesa kami, nilalagyan ng altar yun, nilalagyan mga pagkain, tas yung lola ko na nangunguna sa dasal. Nakita ko yun.
So yung kamulatan, yung pagiging makadiyos, ay napamulat ako because of my parents. Ngayon, narito na tayo sa katotohanan eh. Hindi bagat mas malalim ang kaalaman na ito patungkol sa Diyos. Na kinakailangan nating ipasa sa ating mga anak, ipamulat sa ating mga anak. Matutunan nila, narinig nila, kailangan panghawakan nila. Mawawala kami, kayo ang magtutuloy ng inyong pananampalataya. Hindi namin kayo maliligtas, hindi namin kayo maaakay sa kalangitan. Sarili ninyo at yung pananampalataya nyo sa Diyos at sa Kanyang mga salita na natutunan ninyo. Remember your Creator in the days of your youth. Habang hindi pa dumarating ang masamang panahon, magkaroon kayo ng karanasan, na sa karanasan na yan, kasama nyo ang Diyos dahil yan lang ang magmamatter. At the end of the day, yung mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Lahat, iiwan natin. Kaya nung sabi ni Paul kay Timothy, mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayong lahat ay tumayo. Ang pagtatapos natin sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ang pagtatapos natin sa takbuhin sa mundong ito, dalawa lang, kung alin man ang mauna sa dalawa. It's either your death or the coming of the Lord. Kamatayan o ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Magtuloy-tuloy tayo mga kapatid. Gaya ng sinabi ni Paul, the time of my departure is at hand. At yung departure na yun ay tumutukoy sa kanyang kamatayan. Pero ano sabi ni Paul? I am ready to be offered. Handa na akong maialay. Kasi tinapos ko ang aking laban. Hinarap ko ang aking battle. Natutunan ko yung mga bagay na dapat kong matutunan. Naranasan ko yung mga bagay na dapat kong maranasan sa paglilingkod kay Kristo. Mga kapatid, hindi lamang yung mga karanasan na may kaugnayan sa personal nating buhay, sa mga pangarap natin, sa mga ambisyon natin, yan ay maganda. Pero hindi lang yan mga kapatid ang kailangan. Your dream, your vision, your purpose in life, hindi yung masama yan. Abutin mo, i-achieve mo, pero tandaan mo, dapat isama mo ang Diyos sa lahat ng iyong mga lakad, sa iyong mga plano. Remember your Creator in the days of your youth. Hallelujah. Mga kapatid, muli iiwan ko sa inyo yung pananalita ni Pablo. Manatili tayo sa mga bagay na ating pinag-aralan. At sa katunayan nito, narinig natin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Naaralan tayo, natuto tayo sa salita ng Diyos. Anong patunay? Sumunod tayo. Ginawa natin yung pinagagawa sa atin ng salita ng Diyos. Pero hindi doon nagtatapos. Dahil ang pagtatapos niyan ng pagpapatuloy at pagsunod ay hanggang sa dulo ng ating buhay. To continue to serve the Lord. To walk in His path. To obey His words. Habang tayo nabubuhay. Because this is the whole duty of man. Fear God and keep His commandments.
Yes, along the way, may mga shortcomings. Along the way, may pagkadapa. Along the way, may mga pagkukulang tayo. Pero normal yan sa human experience, mga kapatid. And we learn from our mistakes. Every time we fall, sa tuwing tayo yung nagkakamali, sa tuwing tayo nadadapa, yan ay nagdudulot sa atin ng karanasan to learn from our mistakes. Maging malakas muli. Sapagkat sa bawat pagdapa ay may kaakibat na kalakasang idinudulot ito, mga kapatid. Ang sabi ng isang propeta, when I fall, I shall arise. When I sit in darkness, kapag ako'y nalugmok sa kadiliman, ang Panginoon ang siya kong liwanag, ako'y kanyang aalalayang bumangon muli. Huwag tayong tumigil sa pagkatuto. Ang ating graduation, mga kapatid, ay sa dulo ng ating buhay, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Salamat, O Lord, sa iyong salita, sa pagpapaalala sa amin, na bagamat ang secular achievements, accomplishments, awards ay maganda at nagbibigay ng kaligayahan sa amin, subalit ito po ay pansamantala at hindi namin madadala sa kabila. Pero salamat sa iyong mga salita, sapagkat ang salita mo ang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Panginoon, patuloy mo kaming turuan. Patuloy mo kaming paalalahanan ng iyong mga salita na maging matibay kami sa pagtangan sa mga ito hanggang sa iyong pagbabalik. Patawarin mo kami kung kami man ay nagkulang, kung kami man, Panginoon, ay hindi nakaganap sa mga salita mo na iniutos mo sa amin. Pero kami ay may kahandaang puso sa mga oras na ito na magpatuloy at sumunod sa iyong mga aral. Lord, patnubayan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Gabayan mo kami, palakasin mo kami, upang kami ay makaganap sa iyong kalooban. Salamat, O Lord, sa iyong message sa umagang ito. We praise you, we magnify your name. Gayon din kinikilala namin ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga biyaya sa amin sa mga nagdaang araw. At patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang buhay ng bawat isa. Patnubayan mo kami sa panibagong salinggo, sa aming mga gawain, sa pagbabalik namin sa aming mga trabaho. Panginoon, sa bawat pamilya, sa bawat mag-aaral, sa bawat pagbabiyahe sa araw-araw. Lord, patnubayan mo ng aking mga kapatid, ang iyong mga anak, at katagpuin mo ang pangailangan ng bawat sa amin. Panginoon, kinikilala ka namin sa lahat ng aming lakad. Lord, order our steps, sapagkat sa iyo lamang kami merong garantiya. In Jesus' name we pray. Sa iyo po ang pasasalamat at kapurihan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Lahat magsabing, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord.